address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Yung address niya, pinakita yung bahay niya ho. Nandito. Ang address ay nandito ho. Sa Chinese Communist Party. Ibig sabihin, nasa headquarters ng Chinese Communist Party, napapaligiran ho ng mga sindikato. Ito ho. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. Bakit ka galit? Kasi po, ganun po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Pilipino po ako, hindi po ako spy. Loko-loko, gago. Pag nululukoy ng pantaong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matinding natuklasan ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Latest update tungkol dito sa pagiging tunay na spy nitong si Alice Go. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na patong-patong na kaso ang hinahin po dito kay Alice Go. At patong-patong din ho na kung ano pang mga aksyon ang dapat gawin. Katulad ho nito, matagal lang pinaghahanap ang kanyang tunay na bahay. Subalit sa wakas, natagpuan na po ang kanyang tunay na bahay diyan ho sa bansang China. At ang nakakagulat, mga kaibigan, itong bahay na ito ay napapaligiran ng matinding sindikato. Nako, isipin mo, isang Alice Go dito sa Pilipinas sa nakatira ngayon. Dahil isang spy, tinatanggi ho niya na siya ay isang spy. But dito sa matutuklasan natin, na tinuro siya ng matitibay na ebidensya, ay todo pa rin tanggi siya. Hindi lang bahay ang natagpuan, hindi lang po tunay na bahay ang natagpuan dito ni Alice Go. Bagkus, itong matagal na ding mainit na usapin sa investigasyon kung nasaan ang tunay na nanay nitong si Alice Go. Natagpuan na din ho. Mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't ibibigay ko po sa inyo ito, mainit-init pa. Kapag may pagkakataon kayo, huwag niyong kaligtaan. Panoorin ang vlog na ito patapusin. Naku ho, magugulat kayo. Ganito pala katindi ang tunay na pagkatao ni Alice Go. Maamo ang mukha, wari maamon tupa. But ang kanyang kalooban at ang sikretong ugali ho ay nakakatakot, mga kaibigan. Eto ho, huwag na natin patagalin. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo, panoorin po natin. At sa ganon, lubos po nating maunawaan. Alice Go, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No? So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Miss Go, na itong si She Zijiang, na umamin na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. Yung mga kaibigan na ito pong nagtatanong ay si Representative Nograles. Panoorin po natin dahil napakarami ho ang sikreto na matutuklasan dito. Dito sa ibabahagi ko po sa inyo. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed mahaba kasi to, it's an excerpt of the video, that inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters.
kung pwede lang natin mapakita yung picture na yun. Yan na pinapakita ho, itong recruiter ng pagiging spy. Wala kang kilala dito. Sa tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si Shezi Zhang when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go. Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Siya po yun eh. Nandun pa yung mukha niya. Talagang siya talaga. At kahit sa NBI ho, ay yung fingerprints ho niya ay iisa. Kasi wala pong makatulad na fingerprints eh. Bawat tao ho ay isa ang fingerprints. Batutot tanggi rin po siya. Wala ho itong inamin. Pinuwan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at didemanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si Shezi Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. Relax lang. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi pa ako spy. Loko-loko, gago. Pag nululukoy ng pantaong bayan. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na Mga kaibigan, na dito ho ay malapit na ipakita, sabihin at matuklasan ang kanyang sariling bahay ho. At mababanggit din dito at matutuklasan ang kanyang tunay na nanay ho. nanay mo, si Lin Wenyi. Correct. Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already I'm po not asking court anything about your na po. citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Miss Guo. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Yung address niya, pinakita yung bahay niya ho. Nandito. Ang address ay nandito ho. Sa Chinese Communist Party. Ibig sabihin, nasa headquarters ng Chinese Communist Party, napapaligiran ho ng mga sindikato. Ito ho. Sigurado ka, hindi mo nami-miss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, eto, Your Honor, that's not my house. okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Trono, yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. So mga kaibigan, pinakita ho dito. Ito nga tunay na bahay niya. Subalit tinatanggi niya ho. Mga mahal kong taga-subaybay. At itong nanay niya ay tinatanggi niya din ho. Tunay na nanay niya. Ang natuklasan ho dito, mga kaibigan, ang kanyang tunay na bahay. Doon siya pinanganak. Kilala siya ng mga tao doon. At sinabi rin kung anong taon siya umalis doon. Mga kaibigan, hindi na po tayo magtataka. Kung bawat hakbang, bawat katanungan,
ay tinatanggi ho ni Alice Go dahil yan po ang orientation sa kanya bilang isang spy. Nako ho. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Yes po. Baka kunin. Mga kaibigan, medyo mahaba yung paliwanag po na yan, kaya binahagi ko lang po sa inyo itong mga tagpo na talagang nagpapatunay na itong si Alice Go ay taga roon po sa bansang China at pinadala dito at nirecruit bilang isang spy para mapahamak at magbigay ng anumang impormasyon sa ating bansa, mga mahal kong taga-subaybay. Ang maliwanag din po diyan, natagpuan ang kanyang sariling bahay. Natagpuan din ang kanyang nanay na nandoon ho. But, ang nakakalungkot pong isipin, kahit matitibay ang anumang ebidensya laban ho sa kanya with supporting dokumento ho, na magpapatunay siya ay isang spy, subalit ho, siya ay todo tanggi. But anyway, katulad nga po ng nasabi ko, yan ang orientation po sa isang spy. Mga mahal kong taga-subaybay, hindi ka magsasabi at aamin kung ano man dapat itanong sa iyo. Dahil kung seguridad ng Republika ng Pilipinas ang nakataya sa pagiging spy niya. At kapag siya ay nasunog at nalamang siya ay spy, seguridad din ng kanyang buhay ang nakataya dito. Mga kaibigan, nadatapuat na sabi ko yan. Kaya nga nun siya ay tumakas dito sa ating bansang Pilipinas, instead na magpunta sa kanyang sariling bansa sa China at nandun ang kanyang nanay, nandun ang kanyang tatay kamag-anak, hindi niya po magawa na magpunta doon dahil susunugin siya ng bansang China. Mga kaibigan, mayroon po sa akong nakuha ng mga dokumento ayon sa aking pag-research at pinag-aaralan ko pa. But bigyan niyo po ako ng pagkataon kung pagkatapos kong mapag-aralan ay ibabahagi ko po sa inyo. Bibigyan ko kayo ng kaunting clue. Ito pala, pag ikaw ay membro ng isang spy ng China, ay nakasa doon na nakataya ang iyong buhay. Malawak po ang ibig sabihin ng nakataya ang iyong buhay. Pumapasok ho doon na kapag nadetect ka at nalaman ka ng isang spy, mismo sa sariling bansa, ang uusig sa iyo. Katulad po ng nasabi ko, yan din ang iniiwasan, kinakatakutan ni Alice Go. That's why ayaw niyang umamin na siya ay isang spy kahit gaano katibay ang ebidensya. But katulad ho ng nasabi nung nagturo sa kanya na dati niyang kasamahang spy, huli na ang lahat. Dapat sabihin niya ang buong katotohanan sa buong mundo dahil involved po dito ang buong mundo dahil maraming pinakalat ang bansang China ng katulad ho ni Alice Go. Nako, marami pa sana na ibibahagi ko po sa inyo dito ng mga sikreto na hindi nyo po napapakinggan pa. But kinulang po tayo sa oras. Maraming salamat in reaction. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. At pwede kayong mag-share ng video na ito sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Please subscribe. Bye-bye. Palakasan.